Hello, good morning po sa ating lahat. So ito day 3. Di ba na yan, mag-update lang tayo. So update lang natin itong list muna. Yun lang, daming kalat. Kasi marker ko ito. So diwali nung day 1 natin, dito tayo nakarating. So starting line natin itong si Isabela, video 9 Aurora. Now, susulat ko dito ngayon dito. Hirap buksan ng marker. Dito. Tama. Ngayon ba? So, ulitin ko lang ulit. So, day 1, nasa dito yung starting line ko sa Isabela, which is ito yung aking probinsya. So, narating ko ang probinsya ng Quirino at ang probinsya ng Aurora. So, yan. Nire-rank ko lang. And then, dito natin, so ito kahapon, October 3, 2025. So, from Aurora, dahil sa inabot pa rin ng bagyo, andun pa rin ako kahapon. Tapos, nakarating ako nitong kinagabihan niya dito sa Nueva Ecija, dito sa bayan ng Bungabon. Yan. So, mamayang gabi ulit, kung hanggang saan tayo makakarating, dito naman natin ilalagay yan. So, day 1, day 2, and day 3. So, ngayon, as of update, andito ngayon ako sa may barangay hall ng... Anong barangay ko eh? Digmala. Yan, barangay Digmala. So, thank you so much po sa lahat po ng mga taga dito sa barangay na to, barangay Digmala ng Bungabon, Nueva Ecija. Lalong-lalo na po sa kay Kuya Cherimon. Yan po eh. Thank you so much po Kuya. So, they are so very they are very hospitable. Hindi po sila nagdalawang isip na patuloy na po ako dito sa barangay hall. Although, di balik kagabi kasi, napadpad ako dito.
Ah, inaantok na talaga, tsaka medyo kung na din yung ano, yung mga muscles ko. Need na rin ng rest. Pero kung tutuusin sana, kung hindi sana ganun yung nangyari kahapon na merong bagyong dumating, baka nakawat pa ako siguro ng ano ng Tarlac. Kaya ngayon, baka sakaling okay na or ambon-ambon lang sa daan at hindi gaya kahapon na ano na malakas talaga yung ulan. Kaya kailangan natin huminto. So big shoutouts po sa lahat po ng ano ng mga taga dito sa ano sa merong bunga dito sa Bunga Bonifacia, lalo na sa barangay na to, Barangay Dinggalan. And sa kaya nga lahat ng mga nabasang gamit ko kahapon. So yung bisikleta ko, yung medyas ko, tsaka yung ano, yung gloves, pati itong mga to. Yung iba, basa pa yung iba. Yan. Kahit pa paano, nakapagpatuyo ako ng gamit. Yan. So, thank you so much po talaga. And pati rin pala kinagabihan, nung andito ako, nagkabalik din pa silang ano, bumili ng noodles para lang ano, meron pang painit sa sigmura. So, yun. So, thank you so much. I appreciate yung ano, yung kabaitan po nila rito para mapatuloy ako para makapagpahinga din ako. So, thank you so much po sa kanila pong support at pagtulong sa akin. So, God bless po sa inyo. Ayan. Update nga lang din pala na siguro maya lang or di ko alam kung anong oras ako lalarga. Kasi yung ibang gamit ko, daw rin pala na charge. So, gaya nitong cellphone ko, di ko pa na charge. Yan. Pero ganun pa man, yung ibang gamit ko, kailangan ko nang i-impake para pagka ready na. Minsan ang alis na lang. Tara, kape muna tayo. Okay, ito tayo ngayon. Di bale, sa ngayon, kasalukuyan na tayong ano pa, pumapadyak. Tapos, ito na. Palabas tayo dito sa may Bungabon, Nueva Ecija. So, ito yan. Ito yung arko niya. So, thank you so much po, Bungabon, Nueva Ecija. Ayan. Tapos, ito na. Yung makikita nyo ano dyan, sibuyas. Yan yung ano nila dito. Ang best nila dito. Kasi, crops and products nila dito sa Bungabon, Nueva Ecija. Kaya lang, dito. So, di bale, pagka ano, di ko alam kung anong, di bale, ito dito rito, nadadaanan ko na kung ano ito, ilang beses ko na ito nadaanan. Itong way na ito, ng Bungabon na beses, ha? Maraming, siguro, or pang-apat ko na ito, na nadaanan to. Pagka dito sa area na to, as in talagang purong sibuyas. Yan.
Nakapadid yun dyan sa kabila. Pero syempre, yun kasi yung ano nila. Yun kasi yung main na crops nila dito sa Bungabon. Dito sa Bungabon yun ha. Hindi ko sinasabi sa buong Nevis yan. Dito sa Bungabon. So, yun lang. Di bali, on the way na rin ako sa ano sa Palayan ni Uesiha. So, mamaya na ulit ako para mag-update. Ito na yan. Saka yung dulo nitong ating Pilipinas. Harapin ko na rin. Marami kami. Meron yata kami 10. May kwan po kayo? Grupo po. Oo. Ano pong kwan po na yung pangalan po ng grupo po ninyo? Wala lang Akimat. Legend. Akimat Legend. Actually po kasi nung kwan ko po sana ito gagawin, September 2. Oo. Eh, kaso nga lang po, po dito. May negative po na nangyari sa akin nung last week po ng August, kaya na-postpone po siya. Eh sakto din naman po kasi na yung isang unit ko po ng bisikleta na ganito ding brand din lang po na bike, eh dumating na po, kaya baka siguro tiniming na magka-birthday sila kasi Taga-Aurora ka? ha? Taga-Aurora ka? Hindi po, Isabela po ako. Isabela. Saan sa Isabela? Doon po sa ano, sa Luna. Yun ba ang binagyakan ng landfall nung huling bagyo na? Hindi, malayo din. Ay, doon po. Eh, anong oras ka umalis sa Isabela? O kahapon ka ba umalis? One pa po no October 2 po. October 1 yan, October 5 yan, o 4 pa lang po ngayon. 4? Kasi October 2 po ng madaling araw, 5 AM na kwat po ako na umalis. Ingat ka. Kaya sabi- Napakarami sa kanya, hindi ka mukha ng araw. Kaya sabi po nila nung mga nakakasalubong ko doon sa sa may Quirino, Nakita ko ngayon nasa likod mo eh. convoy. Paano yan boss, may bagyo sa? Eh ako naman po, hindi na po ako nakapag-check kasi ng nakapag-check ng climate, ng weather forecast. Kaya tumuloy-tuloy lang po ako, pero kahapon po talaga, ayun po talaga yung pinakamaiksing padyak ko po kahapon eh. Baka wala kang tubig. Meron po. Eh, nakapil yung pwesto namin. Ay, saan po? Ayan, may pinsider na yan. Ay, taga dito po kayo. Buka pa lang. Sige po. Ingat ka. Apo, thank you din po. Ayan, may nakakasabayan tayo sa daan. Actually kanina doon pa sa doon pa lang kanina sa may basta along the way of Santa Rosa din lang, parang barangay La Fuente ata na nakasabay ko yung yung lalaking yun. So tinanong na niya ako kanina something sa mga rota ko, biyahe ko, or kung saan pa ako pupunta. Actually hindi ko din talaga describe or ma-explain na maayos sa mga taong nagtatanong sa akin kung saan yung rota ko, kung saan pa ako tutungo. So parang napaka-unpredictable kung saan talaga. Kasi kahit ako din lang mismo wala din. Halos di ko din talagang matukoy. So parang tinatansya-tansya ko lang din. So hindi ko din ma-predict. So ito update sa Tarlac Road. Ayan. Di bale ongoing na tayo sa province of Tarlac. So parang tama na siguro calculation ng ang relo ko. Siguro baka before 10 or around 10 andun na ako sa Tarlac. Pero malapit lang naman na yan. Pagkalabas lang itong probinsya, itong bayan ng Saragossa, nasa na ako, Labas Tarlac. Saragossa. Barangay H. Romero, Saragossa, Nueva Ecija.
So, ayan. J5, ibig sabihin meron pa tayong 5 kilometers bago natin marating yung town proper. Pero hindi naman town proper yung target ko. Tignan natin kung madadaanan ko yung town proper na yun. Kahit kanina, yung tricycle doon, kahit saan, may pag dito talaga sa Patag, daming makakapansin sa'yo, lilingon-lingon sa'yo na minsan mga bikers, mga bata, mga nakasakay na sa tricycle, sa jeep, ang dami. O tinitingnan nila ako kanina. Siyempre very curious sila kung ano yung kung ano yung nasa tarp ko. So sobrang curious nila na alam saan kayo papunta itong taong to, within charity ba to or kung ano man. So out of nowhere, talagang mapapatanong o mapapapurpose ko dito. So diba, yun muna kasi medyo parang magiging traffic zone na naman sa area na ito. Diba, mamaya na lang ulit ako makakapagigil na naman ng updates. And yun, ingat-ingat lang po tayo lagi. Sa ngayon, nandito na tayo sa may Concepcion Tarlac. Sa pamamagitan lang ng ito. Tulak tayo ngayon. Well, anyway, di ko alam kung bakit, paano nangyari to. So, mamaya malalaman na lang natin sa isang vulcanizing shop. Although kanina sana pa-vulcanize ko na sana to. So, doon kasi sa isang shop kanina na nadaanan ko doon sa may Labas Tarlac, kasi nandun pala ako sa may Labas kanina. Sabi mga bandang alas 12 na babalik. So wala pang kasiguraduhin yun kung sharp 12 or kung sharp 12 ba is andun na yung magbo-vulcanize, or baka mag-aalaw na pa lang, doon pa lang siya darating. Ewan natin hindi naman natin alam yun. Then nag-decide na lang ako na hanap na lang ng ibang pagpapa-vulcanizingan. So habang naglalakad ako kanina, dito na ako nakaabot na ako ng nakaabot na ako dito sa may Concepcion Tarlac. Ngayon, wala pa na akong nakikitang vulcanizing shop. Karamihan pa lang ng mga nakikita ko sa ngayon is mga pa lang, mga motor shop. Pero buti na lang napansin ko bilang kagad kanina na malambot yung gulong sa may gulong ng bisikleta ko sa may likuran. Sana may makita tayo po ito, motos na pala ito. Hindi pa ito vulcanizing shop. Sana may makita tayong vulcanizing shop. Natukan yung bike niya. Parang style gravel, pero yung manubela lang kakaiba. Yung manubela niya lang pang BMX. Naman ang simba nila rito, St. Isidore Parish.
ako mag-organize ng shop. Sa di bali, mamay na lang. Abdi na lang mamay pag nasa vulcanizing shop na ako. Okay, update. Oh, yan, sa ngayon, nakita nyo siguro merong in-slide dyan na picture. Di bali, halos kaka-vulcanize lang ng aking bisikleta. Kaka-resume ko lang din ng papadyak ko. Mula kaninang tanghali na nagpo-vulcanize ako dun sa na butasan yung gulong ko doon sa may Labas Tarlac. Tapos hanap ko lang ng vulcanizingan dito sa may Concepcion Tarlac. Ewan ko lang kasi napansin ko sa pati sa mga nadaanan ko mga vulcanizing shop. Kakaiba yung nila rito, yung vulcanizing shop. Kung makapansin niyo yung in-slide kong picture, ewan ko kung bakit ganito yung vulcanizing shop nila rito. Smokeless, pero kuryente pa rin yung papagana. Alam niyo yung flat iron, yung kanang plancha, yung sa kanya mismo, yung metal na umiin sa kanya. So ang nilagap nila na pang vulcanize. So di ko na tinanong kanina kasi medyo medyo naasiwa ako sa vulcanize. Kasi kanina ewan ko kasi tingin ko naman matagal na yung shop. Paki-correct nyo na lang ako kung may mali man ako dito. Kasi pansin ko din naman parang matagal na rin yung shop. Then I know na parang expert na din siya siguro sa pag-vulcanize, pero hindi ko alam kasi ang sinabi niya sa akin kanina na boss, tatanggalin natin yung gulong mo, sabi niya sa akin. Kasi ang ginawa ko kanina pagdating ko doon, pinahiga ko yung bisikleta ko, tapos ang ginawa niya kagad pinahiga ko ng pasay yung bisikleta ko nung nakaside para nakatutok yung gulong. Yan ginawa niya, pinahiga naman niya kasi yung parang pag may higa tayo, yung normal na paghiga yan. Tapos tatanggalin niya sana yung lock ng bike sa may likuran kasi nga yung likuran niya ang nadali. Kaya ngayon tataka ako kung bakit ganun yung ginawa niya. Sabi ko sa kanya, boss, yung unang galing pag ganun po na lang po. Tapos sabi niya kasi na may hirapan daw siya. So taka ako bakit ganun yung reaction niya. Sinabi niya may hirapan daw siya. Eh di naman niya kasi in-explain sa akin, basta ako na lang napakamp na lang siya sa ulo niya, pero di naman niya kasi in-explain sa akin kung bakit. Eh kung but sana kung in-explain niya sa akin kung bakit siya mahirapan, eh baka maintindihan ko pa. So nung para magka-iwas discussion na lang, pumunta na lang ako, nagmerenda na lang ako. So additional expenses na naman yon. So parang na lang parang everyday na lang meron ng eruption sa sa ko. Day 1 vulcanize sa harap. Dito na-interrupt naman ako ng bagyo. Day 3 ito naman vulcanize naman sa likuran. Ano ba yan? Pero anyway, mas importante yung yan ang pinaka-importante dito. But anyway, additional na
siguro doon na lang sa Pampanga. Yan. Kain tayo ng Panda ng Pares. Yan na. Pasok muna tayo hanggang sa ano. Town proper. Yan, town proper. So, tingin na tayo ng nearest wave going to Pampanga. Ewan ko lang. Di ko alam kung anong nadaanan ko. Siguro yes, tata dito. Kasi dito yung may mga banderitas. May mga banderitas sa taas. Siguro may pista dito. Di ko alam kung anong celebration nila. It's either pista siguro sa barangay or ano. Nadaan lang ako dito, di ko alam. Yun o, may mga may ingat din na ano. Mga nag-instrumental. Hindi ko alam kung anong celebration nila rito. Ano kaya meron dito? Paki-comment naman po sa lahat po ng mga taga-Tarlac po. Wala ko ano meron talaga. Wala akong idea kung ano meron dito. Kaya mangyari lamang po sa lahat po ng mga ano ng mga taga Tarlac, lalong-lalo na po dito sa Concepcion Tarlac. Paki-comment naman po dito sa ano pag mapapanood po itong video na to kung ano po ang meron, kung anong ganap dito. Grabe ang haba pa pala nito. Pero ano, tatawid naman ako doon sa kabila. Dito lang sa kabila tatawid naman ako. Grabe ang lower ng motor nyo. Okay, sige, ano na. Tatawid na ako kasi kailangan ko makapunta sa destination ko mismo. Yun talaga ang aim ko dito, hindi yung ano, kung ano celebration dito. Alright, so hanggang dito na lang. Paki-comment na lang po kung meron talaga kung anong ganap dito. So, yun. Di bali, update lang. Habang nasa dati na nyo na lang yun. Yung Grab rider na ano na dito. Binigyan ako ng foods. Yan. So, di ko alam kung ano siya bibigyan. Pero, anyway, thank you so much po. Kasi, kung mapapansin nyo, nasa tinga ko, yan, yan yung earbuds ko na ginagamit ko sa trabaho din lang. So, tataka ako kung bakit parang hindi tumitigil ako. Kasi nasa likod ako, nasa ano naman ako, nasa side lane naman ako na kasi nagkulay ako. Ngayon, tataka ako bakit hindi tumitigil yung pagbusina ng ano, baka ako siguro may emergency or kung ano man. So, ewan ko, basta binigay sa akin ito ng ano ng isang Grab rider dito sa Tarlac. So andito pa lang ako, sa ngayon kasi ongoing ako sa Mabalacat, Pampanga. Yan. Mabalacat sa Magalang, sorry dito sa Magalang. Ngayon nakita ko ng isang Grab driver. Hindi ko alam kung bakit. Ang alam ko na siguro kanina ko dito siya at rin ako siguro baka magpapatulong lang o kung ano man. Pero hindi ko alam na ganun pala yung mangyayari. Kung saan ang ganap ay
grabe, kaalikabok naman dito. Naanggal na to. Bibigyan niya pala ako ng pagkain. So, di ko alam kung anong nangyaring transaction dito sa pagkain na to. Kaya, ewan ko na lang. Pero, thank you so much na lang po being the good Samaritan po ng isang Grab food driver or Grab food rider. Yan. So, thank you so much po for being good Samaritan. Actually kasi hindi pa talaga ako nag-plan. So, halos di rin talaga ako kain ng maayos kapag kami iniisip kong problema. Kasi nga, yung kanina, nangyari na vulcanize ako. So, yun. Thank you so much po sa good Samaritan po ng isang Grab food rider. Okay. Sa ngayon, dito na tayo sana sa may Arayat. Di bale, nalampasan na natin ang Magalang, Pampanga. So, Malaus, Copu, Arayat. Yan. So, ito na yung bayan ng Arayat dito sa probinsya ng Pampanga. Sa ngayon, lang ko na naman ako bayan. Grabe yung daan, ano ba yun? So di bale dito sa sa Arayat, Pampanga, dito kasi makikita yung Mount Arayat. Kaya din siguro tinawag ko itong Arayat, Pampanga. Well, anyway, gutom na talaga ako. Baka siguro dito na rin ako mag-lunch. Maghanap lang ako siguro ng dito, may nga ng tubig kasi naubusan na pala ako ng tubig. Kasi kanina ko pa binabalak na mag stop over or huminto na muna sa pagpadyak, pero kaninang inom sana ako ng tubig ko, wala na pala akong tubig. Kaya ang gagawin ko muna sa ngayon, titingin na muna ako ng pwedeng mamakingan ko ng or something, ewan, basta ilang mo ng tubig. Yung lang, yung libre para less expenses tayo. Tsaka kakainin ko na rin to, itong binigay sa akin ng Grab food rider, kasi hindi ko alam kung anong laman nito, wala akong idea. Mahirap na din lang ba kung mapanis. Kaya tingin-tingin muna ako ng pwede ko makainan, yung safe ako. Shoutout po sa lahat mga taga Magalang, Pampanga, tsaka dito po sa Arayat, Pampanga. So diba ito pala yung hiningin ng Grab food rider. So, one piece chicken to. Tapos meron din naman siyang rice. Tapos naikain na din ako dito sa may kainan dito sa may Arayat. Dito. Tapos bumili din na pa natin ng rice na rito para parang panglaban natin yung chicken. So, yun naman itong binigyan ng Grab food rider kanina. So, paano yun ako? Kasi talaga? Kasi, sinisigaw na yung sikmura ko kanina. Sinisigaw na niya yung gutom. Hindi kasi enough yung so, dito.
Kasi ulap yung pamere-merenda lang. Although yung mga merenda na yan, may tatawid ka lang sa ano, may tatawid ka lang sa gutom, pero hindi siya makakatagal. Hindi ko alam kung anong pangalan ng kainan na to, pero big shout out na lang po sana sa pangalan po ng kainan. So yun, kanan lang muna ako. Then mamaya na lang ulit. Grabe, tinan nyo ha. Kung makikita nyo yung daanan dyan, grabe, binabaha dun oh, sa may part ng barangay hall na to. Di ko na alam kung anong parang I forget the name of the barangay. So tinan nyo, yung bisikleta ko, yun oh, umabot pa yung tubig niya dito. Grabe oh. Hanggang dito umabot yung tubig. Tapos nahulog pa kanina itong itong cellphone ko. Grabe. Nagdagdagan tuloy ng crack yung yung MPG. Di ba matibay naman yung MPG. Pero grabe yung daanan, ba't kaya ganito? Oh, pati rin dito sa kabila oh. Ibig sabihin talaga kung wala kang knowledge sa sa mga ganitong madadaanan, grabe kawawa. Kita nyo yung yung isang yung siklista na rin ngayon. Talagang tumalsik sa sa may likuran niya yung mga tubig. So ibig sabihin, hindi ko pa pala alam kung tawag dito, kung sa mga pati sa kabilang madadaanan ko may ganito din, may ganitong klaseng baha din. Pero kung titignan pa lang dito, tingnan nyo tingnan nyo na lang may gisan sa camera, tumitignan na kayo, as in na talaga namang ang taas ng baha niya. Welcome to my guys. Oh, ayari. Grabing ruta ito. Hala ka. Tignan nyo, ang lawak. Grabe naman. Grabe. Oh, ang lawak ng baha. Magmula dito pati dun sa kabila.
Well, kaya dito ako dumaan kasi ongoing ako sa Bulacan. So meron tayong approaching of 17 kilometers going to Baliwag, Bulacan. So ito daw yung road kasi na ano na papunta sa Baliwag. Hoping naman siguro na hindi na ano inaabot ng baha, or di ko lang alam kung ano tong mga to, kung ito ay palayan or kung saan ito, kung anong klaseng farmland ito, kung taniman ba ito ng mais or kung ano man, hindi natin alam. Ang mga nakakaalam lang yung mga taga dito lang sa lugar na ito. Sa ating nakabike. Sisi bro. Parang ayaw mga bata. Ko na lang. Wala din ako kaibigan. Sa totoo lang, naka-earbuds kasi siya. Kaya hindi ko alam kung pwede ko ba siya makausap kung ano man. Mahirap na rin. Pero sa mga taga rito po sa lugar na ito, sa may bahagi po ng Pampanga, sila lang po nakakalam kung ano pong yung dahilan ng ano nito, yung dahilan ng baha na ito. Hindi ko na kasi nakuha na kayo ng video doon sa may mismong flood, pero nakuha ko ng video. Yung nga lang, doon sa mismong pagpadya ko kanina para mas makita nyo sana, kasi nagkalangan ako. Ang dami kasing mga taong dumadaan kanina. Mahirap na, baka bigla akong hablutan ng gamit dun eh. Pero hindi ko sinasabing masamang mga tao kasi hindi naman natin hindi naman natin alam kung ano magiging sitwasyon natin o kalagayan natin sa lugar na to. Kasi unang-una, first timer tayo sa lugar na to eh. Kaya dito ako dumaan kasi ito yung nakita kong pinaka possible route going to Baliwag, Bulacan. Yan, grabe oh. Okay. Hindi bali bago yung pangyayaring yon, meron pa sana akong gustong kanina dito hagilapin ng video, kaso hindi ko na nagawa kasi ang alam ko kanina agad-agad na makakatawid. Pero hindi ko naman in-expect na akala ko kasi kanina pagkatapos ko magtanong dito tatawid na ako, pero yun pala, right after kong magtanong nakapatanong din sila, hanggang sana pa kwentuhan na lang. Although sila ay grupo ng mga estudyante, pero sila ay mga estudyante, magkakaibigan siguro, magtuturo pa, or di ko alam kung parehas sila ng course or sa isang school lang sila galing. So hindi ko na rin natanong yun. At di bale, nagtatanong sila sa akin. So yun, tinanong nila ako kung umikot daw ba ako nandoon yan. So
yun na, basta nagkakwentuhan na. Pero buti na lang short period of time. Tapos binigyan ko na lang din sila ng ng sticker. Yan. Pagkatapos niyan, gusto ko sana kaninang i-video muna kaagad nung paalis sana ako, kaso hindi na nangyari kasi nung sumulpot na ako sa may area na iyon, grabe ganun yung nadatnan ko. Pero ganun pa man, big shoutout po sa mga estudyanteng nakasalamuha ko po kanina. Yan, nakausap ko, kahit pa paano nakahalubilo ko. Yan, so big shoutout po sa mga estudyante po from here at province of Pampanga. So yun, tuloy-tuloy lang tayo sa ngayon sa padyak natin on the way to Bulacan. Pero naalala ko pala ito yung isa nilang malupit na tanong. Yung tanong nila sa akin, pwede saan matutulog yan? Sagot ko, depende kung saan ako aabutan ng antok ko. If ever man na abutan ako ng antok dyan sa Bulacan ako matutulog. Pero hindi ko pa alam kung saan dyan. Pero kung hindi pa ako dadalawin naman, babalik pa ako rin sa Pampanga, paikot pa ako. So ganun yung magiging ruta. Kaya kung halimbawa hindi pa talaga ako dadalawin sa Bulacan, babalik pa ako dito sa Pampanga para kung dito na ako dadalawin uli ng antok dito sa Pampanga. Pero mag-iibang ruta ako hindi ako mag-U-turn, kundi mag-change route ako. Iibahin ko yung ruta para maging 360 type yung magiging loop ko. So sa ngayon, ang ko na lang muna, ang magiging diskarte natin dyan, susuriin ko mamaya kung talagang kakayanin ko pa pumadyak. Pero ganun yung magiging magiging mangyayari. Pero titignan ko kung ano pa yung posibleng mangyayari, kasi ang dami pang pwedeng mangyayari. It's either magawa ko yon or it's either mababago pa yon. So hindi lang muna sa ngayon, at kailangan ko na muna pumadyak, and mamaya na lang ulit. Okay, sa ngayon nandito ako sa Baliwag, Bulacan. Then medyo nalilito ako sa kung saan ako liliko, kung saan ako tutungo dito banda. At basta parang ito yung pinaka sentro ng ng Baliwag. Kaya hindi ko alam. So if ever man na maligaw lang. Pero lang naman, kung titignan ko kasi sa mapa, paikot lang kasi siya. Then medyo nakakalito rin kasi hindi ko kabisado yung yung way ng mga motors dito. Yan. Then sinubukan ko din magtanong-tanong kung saan yung way dito banda, kung saan nga ba, kung dito ba or dun sa kabila doon. Yan. So hindi ko alam. So magkabang ako ng meron ba yung makagpitan ng panungan dito. Di ba hindi ko alam kung anong event dito kasi may mga vendors dito. Daming mga tao. Hindi ko alam kung anong meron dito. Yung fiesta ba nila or something na may occasion sila pinagdiriwang or kung ano naman. I don't know. Pero ang sa akin, kailangan ko muna makatungo sa lugar na dapat kong puntahan. Kung saan nga ba yan. So check ko na lang ulit mamaya. Ayun. So update lang tayo. Di bale, saktong-sakto, tamang-tama yung yung dinaanan ko. So the time is around 6 PM pa lang ng gabi.
titignan ko kung kaya ko pang bumalik ng Pampanga. Well, approaching sa mga sa mga puntong ito, approaching pa lang ako ng sa bayan ng Plaridel. So titignan ko kung paano magiging discovery nito. Then every now and then magbibigay na lang ako ng update kung saan pa ako makakaabot, ano mangyayari, kasi dito sa may probinsya ng Bulacan, ang daming dito. Ito mga dito para mas mahaba ang dito sa yung ready pala gumagalaw to, namok pala ng motor. So mas maraming pa dito traffic zone kumpara sa non-traffic zone nila. So yun, para tuloy ako, kala ko gumagalaw tong tricycle na to dito. So may na lang ulit. Okay, just a short update lang. Sorry sa mga unang nabanggit ko mga updates, kasi yung nabanggit ko kanina, dadaan ako ng Plaridel, Bulacan. So kahit din sa sa mga napagtanong ko kanina, di bali sa Plaridel, Bulacan din yung natatanong ko. Kasi nung tinitignan ko yung mapa, although sa sa Plaridel kasi yung parang pinaka main focus, yun kasi parang nakikita kong main address. So sa ngayon, dito na ako sa may Pulilan. So simple lang, halos magkadikit lang naman tong bayan na to, itong Pulilan tsaka ng Plaridel. Halos magkadikit lang, magkatabi lang talaga. Padali yung nila, yung hindi lang mo sa mapa, magkadikit lang kasi yung halos magkasindikit lang din yung municipal hall nila. Kung titignan natin sa mapa, parang halos hindi sila nagkakalayo. Kaya nung pumapanik na ako sa lugar na to, gulat ako bakit parang napalayo ata ako. Yung pala nung tinignan ko, Pulilan pala. Kaya yun, sorry po kasi hindi ko na nakita maigi yung hindi ko na nakita maigi yung address kung saan talaga papunta. Pero okay lang, at least hindi naman ako ligaw. See. So ayun, di bale, yan yung update. So I am approaching the municipality of Pulilan, province of Bulacan. Ngayon ang next na nakikita ko rito is approaching yung base sa sa kilometer post na nakita ko. Hindi kasi nakagip kanina ng camera. Buti na lang walang dito, walang traffic zone. Nakakalagpas na kasi ako sa traffic zone kanina. So I think kung daw nagkakamali doon sa last na kilometer post na nakita ko kanina, ongoing ito sa babagtasin ko na yung papunta sa bayan ng Kalumpit, Bulacan. Yan. Tignan na lang natin mamaya kung itong daanan na to ay patungo nga ba sa Kalumpit, Bulacan. Kasi gabi na iba din kasi yung yung last time na punta ko dito, na umaga noon nung
nakadaan ako kaya iwag iba din. So medyo naninibago nga ako. Pero okay lang yan, at least hindi ko nare-recover yung utak ko dito. Well, this is a good experience. Nothing to be worried. So yun lang, mamaya na lang ulit. Okay, another update again. Puros na lang update. Yan. Okay, ganito talaga wag sa tuwing nagdo-documents ako. Talagang update. Kung ano sawa mong maririnig, update. Yung sa loob ng update. Okay? Kaya pagpasensya nyo na lang po kung yan lang po yung karaniwang naririnig nyo po sa akin na sa yung ginagawa ko po itong mga gantong klaseng activities ko, itong documentary videos. So 1 kilometer ahead, nasa town proper na ako ng Kalumpit, Bulacan. Yan. Tapos mga na lang, mga ilang kilometro na lang din, makakalabas na rin ako dito sa may dito sa may Kalumpit, Bulacan. Di bale, babagtas naman na ako ng ng papunta sa may Apalit, Pampanga. Tititan ko kasi, pero tingin ko naman makakaabot pa ako ng Apalit, Pampanga, pero hindi ko lang alam kung hanggang saan ako sa Apalit, Pampanga, or makakaalis pa ako ng Apalit, Pampanga. So titignan ko na lang. Hindi ko alam kasi hindi ko ma-assure yan basta ang alam ko makakaabot pa ako ng Apalit, Pampanga. Ayan Pure Gold, Kalumpit. Yan. So ito na yung pinaka-sentro ng Kalumpit, Bulacan. Yan yung pinaka-town proper nila. Pero hindi ko alam kung asan yung municipal hall nila dito. Basta ito na yung nila. Pinaka-town proper. Lang. Mag-check out na muna ako. Going to Pampanga para hindi ako maligaw. Wait lang, may signage dito. Yun, ito Apalit. Ibig sabihin dito yung daanan natin. Dito. Yan. Ito yung daanan natin. Bale, ilang muna. Tignan ko na lang ulit mamaya kapag update ulit ako. So, bale, ingat-ingat na lang po tayong lahat. Yan, nakabalik na rin tayo ng Pampanga. So, parang lang parang sinaglit lang natin Pampanga ulit. So from here, ito ay bayan na ng Apalit. Ang luwag ng kalsada. Di bale, itong bayan ng Apalit, Pampanga, kasi ito na tinakbo ko na rin ito noon, itong Bayan San Fernando, basta Bayan San Fernando, Pampanga, down here to Apalit. Yan, going to Kalumpit, Kulilan. Yan, di bale na yan kasi yan
tinakbo ko na rin kasi noon, naging route ako na rin kasi noon na R370s. So tinakbo ko yung itong probinsya ng Region 3 noon. Naging route ako na kasi yung mga yun. Kaya parang napaka-familiar sa akin. Parang kagulo-gulo na. Tsaka parang naging kabisado ko na rin na ganun yung ruta. Kasi dito, puros ano na lang, kung makapansin nyo, purong patag-patag na lang. So, di bali ngayong day 3 natin, naging mabilis yung yung pag-usad natin. Tsaka pasensya din pala kasi kung minsan binababa ko yung camera ko parang nagiging ganyan shoulder level. Kasi kung minsan may mga kasunod akong sasakyan may sumusunod ng mga sasakyan sa likuran. So kailangan ko lang din naman mag-doble ingat. Siyempre ano lang tayo, mahirap kung halimbawa ganyan lang, naka-steady lang. Safety lang. Tsaka sa lahat ng bagay naman kasi first thing to be considered na dapat nating isaalang-alang, dapat nating gawin, kaligtasan natin. Okay, di bale hanggang dito na lang muna ngayon. At hindi ko na alam kung ano yung parang hindi ko na alam kung ano yung susunod na mangyayari. It's either makakalayo pa ako or something hanap na lang ako ng pag-istiyan dito, hindi ko alam. So whatever na ano man yung magiging decision ko mamaya, mag-update din lang naman ako. Parang sirang plaka na lang, no? Lagi na lang nag-update. Yan, sige, di bali ganun na lang ulit. Wala talaga, talagang ganito yung routine natin na magsasawa kayo kakarinig sa akin ng update. Okay, mga noon yan. Halos lahat na kasi yung sabi ko, parang ganun na lang. Pero sana yung supportan ninyo dyan pa rin po. Thank you so much.